Hello, magandang umaga po. At I will deliver to you my comments and reactions on the reported jumping out of the ship of Alianza by Camille Villar, Pia Cayetano, and Amy Marcos, the sister, the ate of the president. So, bago lahat, ito po si Toto Tirador, si Dr. Toto Tirador. Engineer na, doktor pa, dating lawyer. Natanggalan lang po ng lisensya dahil nag-publish lang ako sa Facebook ng sinampa kong kasong plunder laban sa congressman dati sa amin sa South Cotabato na walang iba. Yung bansagan ko na, talagang konfirmado ko na magnanakaw yan, si dating congressman Ferdinand Dinand Hernandez dyan sa South Cotabato. Yung mga tagapakinig ko sa South Cotabato, do not vote for Dinand Hernandez. Bahala kayo kung sino iboto niyo. Basta do not vote for Dinand Hernandez. He is an asshole. He is a certified chief. Papugi lang ng papugi yan. Wala mangyari sa South Cotabato for the past 9 years na nandyan siya. Puro lang padrawing, wala naman nangyari na kagandahan. Ang pinagyayabang niya, kaisa-isang pinagmamayabang niya ay puno pa rin ng kadiliman. Ang nararamdaman ko parang South Cotabato, hindi ko alam yan, South Cotabato State College. Well, I do not know about it. Pero anyway, nagkutsabay sila na taga-DSWD, kailangan natin labanan ang korupsyon. Kasabwat niya dyan ang iyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. At may-ari, ginamit nila yung tindahan ni Maria Virginia na Takurong Pitmart. At ganun din yung sa DSWD, mga corrupt na tao dyan. Yung mga ginagamit kasi talaga ng politiko, yung DSWD. No, habang siya dyan, si Dinand ay congressman at deputy speaker pa siya. At nandyan yung regional director na si Bay Zorahaida Taha ay kinokontrol nila pagbibigay ng ayuda. Kinokontrol na lahat ng pagbibigay ng mga, pati sa mga tupad, kinokontrol nila. Ang hindi dadaan kay Dinand Hernandez ay walang makukuha, walang mapapala. Ang mga kontrata dyan sa DPWH, yan, ubos niya na lahat yan. Kaya kita mo, ang baba ng quality ng mga ginagawang kalsada sa amin. Madaling masira. Ang tawag pa diyan, malabnaw yung simento. Unang buwan pala na gamit yung simento, makikita mo na nisilabasan yung mga buhangin. Na ibig sabihin, nagtatalsikan, ibig sabihin po, kulang ang simento. Okay? So, let us proceed with Alianza, ng bagoong Alianza. Ito naman ay i-discuss ko. Ipasok ko rin po yung vlog ni Vlogcaster Armandin. Sinabi niya kasi, tatalo na ng barko ng bagoong Alianza, ito si Camille Villar, at tahasa na po na kumontra ni si Manny Villar. At alam mo naman si Manny Villar, bihira lang tumatalo nito mula sa presidente. Panahon ni Erap, tumalon siya. Nanalo sila, tinulungan niya si Arroyo. Ito na ngayon, this is the second time na tumalon siya at hindi niya iniwanan niya si Marcos. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin niya? Magaling negosyante yan, natuso, at magaling maglaro sa negosyo ang kanyang, hindi niya matiis na matalo ang kanyang anak na si Camille Villar. At nakikita niya po, sigurado ko na ang survey ng SWS, Pulse Asia, although mga Okta survey, hindi niya kapanipaniwala. Although makikita mo na ang lakas ng dating ng mga kandidato ni Duterte, kaya doon na alarma si Villar. Kaya pinatalo niya na yung kanyang anak si Camille. So ano bang mangyari sa alyansa ng magnanakaw ay? Alyansa, talaga magnanakaw, si Bong Revilla, may kaso plunder. Si Lito Lapid, may kaso din, mga plunder din. Sino pa bang ibang kasama sa alyansa nila na may mga kaso? Marami dyan. Sino pang natitira dyan? Yung kabisado, si Pia Cayetano, saka si Camille Villar, saka si Marcos, may kanyang issue naman.
tumatalo na, umayaw na. Kasi imbis na nakakatulong, nakakasira ng kanilang imahen. So, sino pang ibang kandidato nila? Tol Tolentino. Pero ano din yan, balimbing, dating Duterte yan. So, sino pang, titingnan ko, ikuha ko nga, ang tawag nito, i-google ko nga, kung sino ba yung kandidato ng alyansa. Maliban kay ano. Yan. Sagot ng AI sa akin ay hindi niya sagot. Anong klaseng AI to? Ayaw na gumagano. Dito lang ako sa Google. Klase, hindi ko na kukunin ng AI na to. Ayan. Ano ba ito? Yung una, ang lumaya sa kanila ay si Amy. So, nasira pati kanta ni Andrew eh. Pinalitan ang lyrics ng kanta. Kasi nga nawala na si Amy. Tapos nawala na sunod si Camille Villar. At itong huling pinabalita, umaalis na rin. Tumatalo na rin sa barko ng alyansa si Pia Cayetano. So, paano ito? Ang tinitingnan natin, baka tatalo din si Abby Binay. Ba't walang lista dito ng mga kandidato ng alyan? Si mga kandidato nila, si Bong Revilla. Tinitingnan ko na lang si Abalos, si Erwin Tolpo. Ay, isa nito walang kwentang tao, si Tito Soto. Tawag niyo sa kanya season candidates. Season na matagal-tagal ka na sa Senado, wala ka man lang nagawa. O kasama niya si Ping Lacson. Si Pia Cayetano, umalis na rin. Si Lito Lapid pala. Nakalimutan ko to, si Pacquiao. Si Tol Tolentino. Sino pang iba nito? Si Abby Binay. Yung mga kandidato nito. Manny Pacquiao, Cayetano, wala na si Cayetano sa kanila, maalis na rin. Itong binabasa ko, ito yung ng kampanya sa Cebu kasi 3.4 million ang botante sa Cebu. Kaya napakalaki din sa kanila ang saang Cebu. Si Abby Binay, Lapid, Erwin Tolpo, sino pang iba? So, mga walang kwenta. Kumbaga, kumbaga, poor choice. Sabi ni Bad, vlog kasi naman din, very poor choice. Bakit mo pipiliin na dating kaaway mo? Bakit mo pipiliin yung dating DDS? Di ba? Okay, ibig sabihin, kung dating DDS, ibig sabihin mga traidor laban kay Duterte yan. Silang lahat. Ngayon, bumalik kay Duterte si Amy Marcos. Bumalik kay Duterte si Camille Villar. Babalik naman kay Duterte, ito si Pia Cayetano. So, ano ngayon ang makikita natin? Kasi ang survey po ngayon, although hindi ako naniniwala, walang kwenta yung survey ng SWS, Pulse Asia, Okta Research, saka Publicus Asia. Lahat po sila ay nagsasabi ng resulta ng mga kandidato ni DDS, ni Duterte ay puro sumirit, pataas. Bumulusok pataas. Hindi bumulusok pababa. Dati hulog pa, labas pa nga sa, di ba, labas pa sa top 12 si Bongo, si Bato. Tapos si Bongo, number 9, number 10 dati. Sana sila, number 1 si Bongo. Dati na number 1 pwesto niya, 62% yan, si Erwin Tolpo. Ngayon, si Bongo, 62%.
Si Erwin Tulfo, 51 na lang. Oh, ang number 3 dyan, alam ko si Bato o si Tito Soto. Ngayon, kung hindi siya number 3, number sa ibang survey naman, nag-number 2 pa si Bato. Diyan mo makikita ang lakas ng talon ng mga kandidato ni Duterte. Kahit ano pang gagawin niyo, kahit kaaway niyo pa si Duterte. Diyan mo makikita, naniwala akong guilty talaga siya sa pamamatay ng tao diyan. Kaya yan ngayon ang phenomenon natin. Bakit ang dami pa rin ng mga tao na sumusuporta kay Digong? Kahit na, sa totoo lang, lahat ng bumuboto sumusuporta kay Digong, lahat yan naniniwala na pumatay talaga siya. Pero bakit sumusuporta pa rin sila kay Digong? Ang mga dahilan lang yan po, simple ganito lang yan. Ang kasalukuyang administrasyon ay palpak. Yan ang unang dahilan. Ano pa mga kapalpakan ni BBM? Ang dami. Saan ka makakita? By budget ng 2025, bicameral conference report na dapat may laman yan. Walang laman, blanco. Hindi nakalagay kung magkano. Tapos sabihin nyo, may technical working group maglalagay. Ang technical working group ay hindi congressman, hindi senador. Kaya bawal po yan. Tapos pinayagan nyo lumusot. Tapos tinanggal nyo budget sa PhilHealth, budget sa CHED, na 30 billion, budget sa senior citizens, budget sa TUPAD, budget sa DepEd na 12 million para sa computer. Tinanggalan halos lahat ng malalaking budget. Tinanggal nyo ang budget sa military, pambili ng armas. Tinanggal ninyo. Tinanggal nyo mga CBECan yun, mga 50, ginawa nyo 13 billion na lang. So, ganun po, sa punto ng prioridad, kung magkano, kung saan igagasisin ng pera, diyan kayo palpak. Bakit sa inyo nilagay? Nilagay nyo sa ayuda, AKAP, AX. Ikaw, bongbong, matanda ka na, 67, 68 ka nata ngayon. Alam mo naman yan. Bakit mo hindi, may veto power ka, dapat bineto mo yung mga ayuda na AKAP at saka AX. Saan ba gagamitin yan? Pangbili lang naman ng boto. Ito pang matindi. Ang budget sa AKAP saka sa AX, malamang ubos na ngayon. So dapat evenly spread yan hanggang December 31, 2025. Pero sa ngayon, bago wala pang eleksyon, na ubos na release ang pera. Bakit? Pagkatapos eleksyon, wala nang kailangan ng AKAP, wala nang kailangan ng AX. Tapos, binaboy nyo pa yung utos ng konstitusyon para sa mga budget. Hindi po pwede na mas mataas pa na budget ang pera na ilaan para sa ibang gastusin na mas mataas pa kaysa edukasyon. Ang budget natin sa educational sector, 900 billion lang. Tapos ang DPWH, pinatungan niyo yung mga flood control projects kasi kaya nyong dayain ang flood control projects na wala ng auditor na magtitingin dyan. Ginawa nyo 1.13 trillion. Mas mataas kaysa education, kaya unconstitutional yan. Yan ang mga ginawa nyo. Yan doon mo sisihin si BBM. Akala kasi ni BBM, okay lang sa mga tao. Makakatanggap naman pera. Hindi po lahat na nakatanggap ng pera ay buboto sa iyo. Tanda mo yan. Hindi lahat na binigyan ni Jerby Luistro ng pera ay buboto kay Jerby Luistro. Hindi lahat ng binibigyan ni Saldico ng pera ay buboto kay Saldico. Hindi lahat ng binibigyan ng Tingog Party List ng pera ay buboto sa Tingog Party List. Ganun po yan. Medyo mulat na rin ngayon ang mga tao. Oo, nangangailangan sila ng pera. Kaya ikaw, BBM, ang number one na dahilan kung bakit bumagsak, bakit sumirit si Duterte. Walang choice ng tao eh. Dito na lang kami sa mamamatay tao na may konting pagnanakaw kaysa yung magnanakaw na wala namang ginawa. Asan bang pangako mo? Tumaas pang presyo ng bigas. Ang ginagawa mo para makontrol ang presyo ng bigas, nagpalabas ka ng mando, parang minamarsyalo mo ang mga negosyante ay bawalan mo na magbenta na mas mataas para kumita sila. Yan bang economic, yan bang economic efficiency? Ang economic efficiency na normal ay yung hinahayaan mo lang ang presyo ng bawat binibenta kung saan man siya papasok, kung magkano ang level,
Yan lang, hayaan mo lang siya, natural. Hindi ka gaya, persahin ninyo, ay bawal magtinda na mas mataas na kwan, mas mataas kaysa 60. Ganun po nangyari. Gusto niyo pilitin 40. Hindi nga pangako ka pa ng pangako na 20 pesos per kilo. Wala, isa lang naman yan. Ulitin mo. So ngayon, kung ganun po ang mangyayari, anong gagawin? O 2024, going back to 2024, panay singit ang budget. AKAP, AX, lahat-lahat, wala pong nangyari. Sa napunta po sa bulsa. Ang yan po ang ebidensya ko na hindi napunta sa mga tao ang inyong ayuda. Napunta sa bulsa ng mga congressman at senador. Kaya hindi umangat sa survey, hindi nakita sa survey. Siyempre magrereklamo ang mga tao. Kasi kung natanggap nila yung pera niyan, malamang mataas ang survey nyo. O ngayon, sino basiha sa inyo ang inyo? Sino sisihin ninyo? Sa totoo lang, hindi pa ako naniniwala sa mga surveys. Pero lumalabas na sa survey na tumatalo na ngayon. 4 na kandidato ni Digong na sa Magic 12. Sino yon? Si Bongo, number 1. Si Bato, number 2 or 3 o 4. Tapos umakyat si Dan Marcolita. Umakyat din si Philip Salvador. Yung iba, striking distance. Ganun po. Ngayon, hindi nyo masisisi si Aimee na tumalon mga number 16, kaya lumipat siya ng barko. Kaya medyo humahabol na ngayon si Aimee ngayon kasi marami ding mga DDS sa suporta kay Aimee. Ganon din si Camille Villar, hindi papayag si Manny Villar na matatalo ang kanyang anak. Kaya tumalon na rin siya, hayag, wala siyang takot na magsasabi, lumipat siya sa kampo na. Ang masakit pa dyan, inindurso pa daw ni Sara Duterte si Aimee at saka si Camille. Ang susunod na talon daw ay tatalon ay si Pia Cayetano. Ano mangyari dyan? Iyan po ang nakikita ninyo na katotohanan na yung mga survey natin ay puro peke. Ngayon, ipipresenta ko yan, paglalabanin ko ang Kalye survey laban sa survey ng SWS. So ikaw talaga ito Bongbong ang dahilan kung bakit. Noon, nakipagwa ka, unity. Tinawag ko ni unity. Kapareho kayo magnanakaw. Wasak. Walang organisasyon na tatagal na nakapundasyon sa pagnanakaw. Ganun lang kasi. Ngayon, bumuo ka ng bagong alyansa. Sabi ko, bagong alyansa yan. Hindi nga ako nagkakamali. Ano na magyari? Wasak na alyansa. Ano mas maganda tawag doon? Ang tawag ko dati dyan, alyansa ng mga dating DDS. Ngayon, nagbanggit ko pa yung kalaban nyo, Team Suka. Siyam lang yung kandidato ni Duterte. Ngayon, nagdagdagan ng 3. Kompleto na sila, 12. Kaya, ang matotoo man ng 12-0 baka, 12 ka sa kabila, 0 sa inyo. Sabi nga ni Vlogcaster Arman din dapat sana pala, kinuha mo kandidato, tumawid ka na ng partido, kumuha ka na magagaling na tao kay Atty. Luke Espiritu. Kay Franz Castro, kuha kay Arlene Brosas, kinuha si David Angelo na aming partido sa Bunyog. Dapat kinuha mo rin si Sani Matulak, kinuha mo rin si Calyudi de Guzman. Mga magagaling na tao, may prinsipyo. Kaya sino kinuha mo? Magnanakaw na Lapid, magnanakaw na Bong Revilla. Hanggang hindi pa sinauli ang 124 million. Inabsilto nga ng Sandigan Baypro, pinapasauli sa kanya 124 million. Sino pang iba dyan? Magnanakaw, marami po. So, yan po ang pangalawang dahilan. Kasi walang kredibilidad ang mga kandidato mo. By the way, hindi mo naman pwede maisama sa isang organisasyon ang santo at saka satanas. Siyempre, mga nasa grupo ng santo sila ni Sani Matulak, sila ni Atty. Luke Espiritu, sila ni Yodi de Guzman, sila ni Arlene Brosas, sila ni Heidi Mendoza, sila ni Franz Castro. Yan po, ang katotohanan, ayaw mo tumawid Kung gusto mo lang maayos na ang problema sa iyo, pinipili mo yung tingin mo ay kakampi sa iyo sa mga pagnanakaw mo. Tapos ang mga kasamahan mo sa Kongreso at saka sa Senado ay ano nangyari?
Grounded bang mic? Dali lang. Grounded daw mic ko. Sandali lang. Ha? Hindi ko naman. Huwag niyo ko istorboy na pang nagla-live ako. Dito lang. Ito. Ito ngayon, pasensya na. Istorbo tayo sa microphone ko na grounded daw. Tingnan ko ba kung grounded ba. Ayan, hindi na grounded. So anyway, yan po ang dahilan kung bakit bumagsak ang bagoong alyansa. So ano na tawag natin sa kanila? Tumalo na ng barko ang 3. Malamang marami pang susunod yan. Kasi wala na nakakasira na sa kanilang imahen ang mananatili ka sa alyansa. Alyansa ng magnanakaw. O yung kabila, alyansa ng patayan. Kaya mamimili ka ngayon ng Pilipino. Okay. Ito, example ko si Colonel, example ko lang si Colonel Santa Teresa. Ilang beses na yan humihingi na ibigay ang kanyang pensyon sa mga tauhan ni Bongbong Marcos mula pa sa panahon ni Duterte. Kung mahirap kukunin ang kanyang pension sa panahon ni Duterte, mas mahirap sa ngayon, iniinsulto pa siya ng mga tauhan ng mga pulis ni Marbil at saka ni Marcos. Yan po ang gobyerno ni Marcos. Tapos, ang nakapadugtong pa dyan, noong December, 16.05 trillion pesos ang utang na natin sa lahat. Ang panahon ni Duterte, binitawan ni Duterte ang utang ay 15.3 trillion pesos. June 2022. Tumalon ng June 2023 at hanggang June 20 katapusan, naging 15 plus. 16 plus hanggang sa ngayon. So, ilang taon ba? June 2022, 2025 sa ngayon? Lampas pa lang tayo na 2.5 taon. So, yung 15.3 na binitawan ni Digong, nagiging 16.3. Tama ba? Hindi. Tignan ko, Hindi 15.3. Dali lang. 12! Tingnan ko. Bubuksan ko lang ang website ng gobyerno. Bureau of Treasury. Yan, Bureau of Treasury. Ito. Ito, ipapakita ko sa inyo, Ilalagay ko dito ilagay ko muna dito i-share ko muna ito po datos galing sa Bureau of Treasury. I-share screen ko. Dito natin titignan kung magkano utang natin. Yan, nakita mo, yan po ang datos ng Bureau of Treasury. Noong 2016, pumasok si Digong, ang total na utang ng bansa natin ay 6.6 trillion. Ayan. 2017, nakautang si Digong ng 500 million, so naging 7.1 trillion. 2018, nakautang si Digong ng almost 600 billion, naging 7.7 trillion. Tapos, noong 2019, so nakautang siya ng 500 billion, nagiging 8.2 trillion. Nakita nyo, hina-highlight ko. Tapos, noong 2020, nakautang si Digong almost 1 trillion, 1 trillion, nagiging 10.253 trillion. Ito yung panahon ng COVID. Yan po ang panahon ng COVID. Kasi maraming gastos. Napunta nga iba sa corruption dyan, sa Parmali, na ang nakakontrata dyan isa, si Saldico, yung Sunwest Corporation.
na tauhan ni Romualdez. Kumita siyang bilyon-bilyon. So ito, sa COVID, panahon ng COVID, nakautang siya ng actually 2 billion, 2 trillion. So 2 trillion ang tinalon ng 2020, ito yung COVID. Tapos another almost 2 trillion, 2021 kasi COVID pa rin to. Yan. Tapos ng 2022, naging 13.8. So ibig sabihin, 13 trillion lang ang hanggang iniwan ni Duterte na 13 trillion. 13 kasi dapat sa panahon ng June mo bibilangin ito eh. So kung sa June, mga 13.3 trillion. So ngayon, pumasok si Bongbong, ang 13.3 na yan ay nagdagdagan, nagdagdagan ng 1.6 trillion. So nagiging, ibig sabihin, ang inutang niya sa unang taon pagiging presidente niya ay umabot halos 1.7 trillion. Sa 2024, nasa ba yun? Ulitin natin. So, sa 2023, asa na ba 2024? Ito. So, ito. Sa 2023, tapos 2024, nakautang naman si Bongbong Marcos sa isang taon lang, 1.4 trillion. Yan. So, sa ngayon, 2025, so ang utang natin sa 2024 sa huling araw, sa December 31, is 16.4 trillion pesos. Ayan. So, ngayon, 16.6. Ito pakita ko sa inyo, 16.6 na sa ngayon. Itong website ng Bureau of Treasury. Ayan. 16.63 trillion. Sa 3 buwan, 0.3 trillion ang inutang. Ganun po kasama ang pamahalaan ng management ni Bongbong Marcos. Nakita nyo na. Datos ito. Datos ng bayan yan. Wala akong diyan. Wala akong binabanggit yan kung ano. So, yan ang dahilan kung bakit marami na disgusto kay BBM. Nawala yung pag-asa na pinapangako ninyo. Nawala na yung pangako ninyo na 20 pesos per kilo na bigas. Alam niyo naman ang pinakamalapit sa mga tao ay yung pagkain. So, paano ngayon yung mangyari? Itong resulta, tumalon na sila. Wala nang naniniwala. Yung mga, sigurado ako binayaran yan, hinilot yung mga survey ng SWS, Pulse Asia, at saka Okta Research, at saka Publicus Asia. Kahit na hinilot, hindi nila maibago, palayo sa katotohanan. Kaya tumalon po ang mga survey. Titingnan natin kumuha tayo ng survey na pinaka-latest. Ipapakita ko sa inyo. Ito, latest survey. Senatorial survey. Ayan, dito tayo sa Pulse Asia. Ilatag ko ang survey result ng Pulse Asia. So, nakita nyo yan? Number 1. Number 1, sino mang number 1 dito? Bongo. Number 1, ilan ang nakuha ni Bongo? Ay 58.1%. Number 2 si Erwin Tulfo, 56.5%. Dati number 1 si Erwin na kandidato ni BBM. So bumabagsak. Pagkatapos number 3 si Tito Soto. So naging 49%, third to fourth.
Tapos, third to fourth, third to sixth, si Bong Revilla, naging 46%. Sunod si umakyat si Bato, naging number 5. Si Ronald Bato de la Rosa. O si Willie Villabi, umakyat pa rito, naging number 6. Si Bentolpo, bumagsak. Number 7. Si Pacquiao, bumagsak, naging number 8. Si Manuel Lapid, naging number 9. Si Binay, naging number 10. Si Pia Cayetano, number 11. So Villar, number 12. Pabagsak na. Si Panfilo Lacson, number 13. Paano ngayon yan? Kaya magtumalo na kayo dyan, umalis na kayo dyan. O kunin naman natin ang survey ng SWS. Ito naman, SWS. Yan, SWS. I-share ko yung SWS. Yan, SWS. Number 1, Bongo. Ang kanyang ranking ay sa pinakabago, March 2025, may 42% siya. Yan. Tapos si Tulpo, 42 din, tabla sila. Ano ba yan? Tama ba ito? December up to March. O, yan pinakahuli sa March. Tapos, dati si Bongo, number 3, number 4, number 2, umakit naging number 1. Tapos si Bentolpo ba umakit dito, naging number 3. Si Soto naging number 4. Si Lapid number 5. Si Bong Revilla 6. Si Cayetano naging number 7. Si Lacson number 8. Si number 9 si Bato. So ito naman sa SWS. Bakit hindi magkapareho kung totoong survey nila? Yan ang unang tanong ko dyan. Pero mas naniwala pa ako sa Kalye survey. Okay? So, yan lang ang masasabi ko dito. Na parang hindi ka panipaniwala yung mga kan. Pero, bakit tumalon na sila? Ang tatlo lang tumalon, malaking indikasyon yun. At mind you, astute businessman yan si Manny Villar. Pinatalo niya ang anak niya, ayaw niya matalo ang anak niya. Bilyonaryo yan. So, yan po ang katibayan. Ngayon, on the side of Duterte, ngayon parang may napabalita, nag-post pa si Harry Roque na pinagmamayabang na inendorso na ni Sara si Camille Villar. At si Amy Marcos inendorso na rin ni Sara Duterte. So, hindi ko alam kung sino pa, kung inendorso ba si Pia Cayetano. Malamang. So, ngayon, kailangan ni Sara Duterte ang kakampi na senador. Kasi magsisimula ang paglilitis ng impeachment. So, kung may tatlo na siya, kaya halos magsisure winner naman itong tatlo, may 3 boto na si Sara. Ang kailangan lang ni Sara na boto ay 9 na boto. So, 6 na lang kukunin niya. Iyan dyan pa si Robin Padilla. So, may 4 na siya. So, ang kukunin niya, 5 na lang. Iyan dyan pa si Mig Zubiri. O, 5 na. 5 na. Si Joel Villanueva, 6 na. 3 na lang kukunin niya. Sino pa mag-iba naman na natili dyan? Si Chis, baka, alam mo na si Chis, laro-laro yan eh. Baka sa kanya pabubuto yan. Sino pang isa na dyan na natitira na senador? Well, ang isa kasi hindi ko na maalala kung sino ibang senador. Ay, yung 2 Estrada. Oh, wala na, panalo na si Sara Duterte sa impeachment. Boto pinag-usapan natin hindi yung ebidensya por ebidensya. Alam mo naman ng mga senador kasi hindi tumitingin niya sa ebidensya. Tumitingin niya sa kung sino ang sugo ng tao. Pag feeling nila, pag malakas sa survey, si Sara Duterte para sa 2028 election, siyempre, ang mga senador na bubuto na pinakahuli, sa ngayon na 12 na hindi napapahalal, ay kailangan lang magpapahalal din sila sa 2028. So kung magpapahalal sila sa 2028 para bagong term, kailangan lang suporta ng boto.
at the best person who can help them in their quest for re-election is no other than the most popular person to run for president in 2028. Ganun lamang po simple. Kaya jump ship niya, tumalo na ng barko mga ano. Ang kapitan nila wala na, bulag na yung kapitan nila. So ito, hiniram ko lang ano, ito papakita ko lang muna yung report sa bilyonaryo. Hiramin ko muna yung, mamaya hiramin ko yung ano ni ano, report, ang vlog ni Armandin. Ito. So, to save saging fortunes of favorite child. Ganun ang title ng, alam mo, bilyonaryo, respetado ko ito. Kasi, totoo yung mga nireport nito eh. So, anong report ng bilyonaryo? To save the saging fortunes of Villar. Favorite child niya ay kailangan mananalo. Kaya, nagpa-endorso kay Sara Duterte. So, ngayon, wasak na ang alyansa ni Villar at saka ni Marcos. After all, kay Duterte naman ito nagsimula yung mga Villar. Si Mark Villar, DPWH Secretary ni Duterte. Yan, basahin natin ang sulat ng bilyonaryo. Is ultra-billionaire Manny Villar really willing to risk his sprawling business empire just to give his daughter Camille a fighting shot at the Senate? That's the question swirling in political and business circles after a now viral photo showed former Senate President Manny Villar sandwiched between his favorite child, Las Piñas Representative Camille Villar, and Vice President Sara Duterte in a campaign-style photoshoot. Ayan. Si Villar at saka si Sara nagpa-picture ng katabi kay Camille Villar. So the timing has raised eyebrows amid the escalating rift between former unit team allies Marcos and Sara Duterte. According to a bubbler, Villar is willing to do anything to get his only daughter into the Senate alongside his son Mark, even if it means burning bridges with President Marcos. Yan. So the endorsement has only grown more powerful following the backlash over the arrest order against her father. Itong pangalawang dahilan, actually itong pinaka-main na dahilan kung bakit maraming tumalon mula sa mga alyansa, barko ng alyansa, ay yung maraming naawa kay Digong Duterte. Ang lakas ng sympathy surge na bumuto na sila lahat kay Duterte. Julie, pahingi ka ng ano. Ito ka. Live viewers to. 1,030. Okay. So, ngayon, ipi-play ko na muna si hiramin ko na si Vlogcaster Armandin. Pinayakan na, respetado ko ito pagdating sa mga scoop. Maraming alam ito ng mga source, si Vlogcaster Armandin. Ito pinakamagaling na reporter nung araw ng time namin. Pinamagagaling siya na investigative reporter at siya ang top-notch reporter ng Philippine Daily Inquirer. So, ipasok muna natin si Armandin. Patugtugin natin si Armandin. Pasensya ka na, hiniram ko muna yung video mo. Kasama rin ni Juan. At marami. Bakit itong mga Duterte boys and girls ang in-endorse niya? Because he is not interested in reforming the political system in the country. It is just about winning to him. The interest of the people has nothing to do with this lineup. Manalo lang. My name recall lang. Kahit magnanakaw. My name recall lang. Sige, banggitin mo sino magnanakaw. Hindi pa sinasauli yung 80 million sa gobyerno na ninakaw niya sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. So eto, inilagay rin niya kapatid niya. Kahit alam niya Duterte girl talaga yan. Si Amy Marcos. Ngayon, either tinanggal niya or umalis.
iniwan sila. So 11 na lang sila. Ngayon, 10 na lang. Kasi it looks like nilaglag si Marcos ni Camille Villar. Yan o. Di ba noon pa natin sinasabi, dapat tanggalin na niya. Nagpa-picture yung tatlo. Si Amy Marcos, Camille Villar, kasi si Manny Villar, si Camille Villar, si Mark Villar at si Cynthia Villar ay lahat ng naglabas ng statement pabor kay Duterte. Yan ha. Yan ang indikasyon talagang babanggain na ng mga Villar si Bongbong Marcos. Ayan o, litrato ng tatlo. Si Sara Duterte, si Camille Villar, si Manny Villar. After his arrest, hindi pa niya tinanggal si Camille Villar. Hindi pa niya tinanggal. At sinabi natin, dahil sa actuations ni Alan Peter Cayetano sa Senado, at he was practically waging war on President Marcos and his cabinet members, at ininsulto pa si Remulla, si Major General Nicolas Torre. Dapat tanggalin na rin si Pia Cayetano. Hindi ginawa ni Marcos. Ngayon, inunahan siya ni Camille. Alam mo, Vlogcaster Armandin, with your respect, alam mo ba kung bakit hindi niya tinanggal? Kung tatanggalin niya, mas lalong masira ang partido niya. Ay, nako. Kaya yan po ang rason kung bakit hindi niya matanggal-tanggal. His mind is at the crossroads. He cannot decide whether to remove them or stay with them. Damn if you do. Sabi din may Lacson lagi, damn if you do, damn if you don't. Ito pa si Lacson, dapat tinanggal niya rin. Siya ang nilaglag ni Camille. Siya ang nilaglag Baliktad, si Camille nga naglag, tama. Pati si Amy, dinaglag din siya ng kapatid niya. Pinag-endorso kay number 1 enemy at gusto patayin ang mga Marcoses. Patay na to si Erwin Tulfo. By the way, ina-announce ko ngayon ang huling araw na ni Erwin Tulfo na sumagot sa aking kaso. Binigyan siya ng COMELEC na 5 araw na sumagot sa aking kaso na pag-disqualify sa kanya. Na nag-hire na ng killer para patayin si President Bongbong Marcos. Patayin si Sige, hanggang dyan na lang. Okay lang. Maraming salamat, Armandin. So, yan po. Yan na po ang vlog natin sa ngayon. Napakasimple-simple lang. Kaya, magiging totoo, Region 4 and 12-0. Pero hindi sa kay BBM 12-0 para sa grupong Duterte. Sino yung 12-0? Ay di, yung Duterte plus Amy plus Camille Villar. Ay nako. Ronald Santiago, dapat kayo mga DDS kung gusto nyo maging solid pa rin ang DDS, iboto nyo si Tolentino. Wala na si Tolentino, wala. Traidor yan. Si Kuwarle Brave, BBM, mag-resign ka na lang. Tama, mag-resign ka na lang. Wala na servisyo. Si Serbido makapayag. I-adapt na lang natin ang mga Villar. Tapos Jan Arungayan, saka hindi na nila tayo. Again, ang problema, yung mga pinabili ng suka ay magaling bumili ng suka. Ang mga nagpapili ng suka, naiwanan. Yan nga. At ito naman si, ano pa yung may gusto kong sasabihin eh. Yun, ang numero 1 nagpatalo kay BBM, yung mga satira niya na sasabihin niya, ang aking mga kandidato ay puro mga subok na matibay at subok na mga magagaling at dating mga gobernador. Hindi niya sinabi. At sinabi, hindi pa raw nagnanakaw, hindi gaya ng mga pinabili ng suka. Attorney, may tanong ako. Sige, magtanong ka, John Ray. Magtanong ka. Black Hat, saludo ako dito kay Bad. Kaya lang para naging kasama sa mga Trulala Farm ni Tambu. Hindi naman siguro. Si JD Adabin, no to PBBM, Taliano Gold Budol, no way kami kay Tolentino. Joboy Francisco, nako, ang daya na ni Camille sa OFW, butuhan. Iba ang binoto, iba ang lumalabas. O nga, na maraming report na daya daw, ibang binoto, ibang lumalabas sa kanilang resibo.
Si John Ray Gagarito, ang tirador sa 2028. Yan, talagang tatakbo talaga akong presidente. Kalabanin ko si Sara at si Rafi Tulfo at kung sino man ibang tatakbo, pati si Chis Escudero. So, Jose Martinez. Good day, Dr. Toto Idol. Dami kang fans na DDS. Ganun ba? So, Alex Go, puro kaya ba kay mga sinasabi ni Marcos nyo, Milicio Castro Mayor, watching from Calgary, Alberta. Alam ko, Calgary, maraming gasolina dyan. Maraming oil. Libre ang mga tao dyan. Nandiyan ngayon si Kwan. Si Ernie Baluyot. Nandiyan yung dati kong kasama na editor. Si Bunny Ognoff. Engineer, mabuhay po kayo. Ingat. Your game is a scam shame. James Smith, both straight, PDP. Ang PDP 10 na May dagdag pa si Camille, si Dr. Mata. No, si Amy Marcos, John D. Gargarita, tuloy na kaya ang tirador. Yan, matutuloy tayo sa 2028. I-organisa natin ito maayos. GPO Channel TV, Sir Toto, ang daming dayaan na sa... Sige, i-shout out natin. Pwede ba lahat ng OFW nakikinig? Pwede ba kayo magpadala ng ebidensya sa akin sa email address ko, totokausing@yahoo.com? Para isiwalat natin yung pandaraya dyan na ginagawa ng Comelec. Sino? Adrian Roluna. Si James Smith, both straight, PDP. John D. Gagarito, GPA. Tapos ito Adrian Roluna. Ako, taga Mindanao, Saharan, pero pinsan ko sa Luzon. Taga doon sila, malakas si Duterte sa Luzon. Yung nakilala ko si engineer, yung gwapo na Igorot. Nagsasabi siya, lahat lahing Igorot no, malakas to si Duterte sa mga lahing Igorot sa Cordillera. Hindi ko lang alam sa mga, tingin ko lahat sa mga Ilocano din, maraming Ilocano makadidiis din . So, Tantan Godin, I do not want PBBM to resign. Why? Because I want him to give a chance to prove that he is the president. If I rate him right now, I think he is the poorest. Makabawi man lang si BBM. Ang objective niya sana dito, bawiin yung karangalan nila na nawala noong 1986. Ang problema, imbes na bawiin, nawawala lalo. Talyano Goldbudol, War Bisdak. Ang pag-asa na lang nila si Amy. So, totoo lang. Eric De La Cruz, matagal na sira ang alyansa para bagong bagong Pilipinas. Si John Ree, good daw, Ronel Santiago, Talyano Gold, Music Lover, taga Leyte, Cubay, Robert Manay. Sa Leyte, unsa man ay tabo di sa Leyte. Nganong gitudlo man ni Kerwin Espinosa, si Richard Gomez nga nagpapatay sa iyaha? Sabi ko, ano ba yung nangyari dyan sa Leyte? Bakit itinuro ni Kerwin Espinosa si Richard Gomez ang nagpapatay sa kanya? Hindi ka pa paniwala naman yan. Ang galing-galing ni Richard, hindi niya kailangan patayin ka para mananalo siya congressman. Ang alam ko, kalaban ni Richard Gomez din sa pagka-congressman, yung mga pamilya Unyate. Yung may-ari dati ng Asian Spirit na aeroplano dati na binili na yan ng Asian Spirit ba yun? Air Asia. Yun ang Air Asia sa ngayon. Robert Manaytay, Pedrino Francisco, Easy, Don MacIver, Music Lover, Mario Marcelo. Pero alam ko, Air Asia sa Malaysia yan. Pero pinag-combine niya ata yung Asian Spirit. So, Tambag Gooden, I do not want. So, yan lang muna, no? Kasi dami-dami niya, hindi ko kayang basahin. At magandang umaga po sa lahat.